Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang. Mabiyayang araw ng Miyerkules ng Abo, kapanalig. Sinisimulan po natin ang panahon ng Kwaresma. 40 araw ng pananalangin, paglilimos at pagsisisi bilang paghahanda sa kapistahan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Araw po ngayon ng pag-aayuno at pag-aabstinensya. Ialay natin ang sakripisyong ito sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at ng kasalanan ng buong mundo. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa Mabuting Balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat na hindi maging pakitang tao lamang ang inyong mabubuting gawa. Kung ganito ang gagawin niyo, wala na kayong gantimpala sa inyong amang nasa langit. Kaya pag nagbibigay ka ng limos, huwag pahipan ang trumpeta sa unahan, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa sinagoga at sa mga daan. Gusto nilang mapuri ng mga tao. Sinisiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng gusto. Kaya kung ikaw naman ang magbibigay ng limos, huwag ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, at mananatiling lihim ang iyong paglilimos, at ang iyong amang nakakakita sa mga lihim ang siyang gagantimpala sa iyo. At kung ikaw naman ang mananalangin, pumasok sa iyong silid, isara ang pinto, at manalangin sa iyong ama na kasama mo ng lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa ipinaglilihim ang gagantimpala sa iyo. Kung ikaw naman ang mag-aayuno, maghilamos at ayusin ang sarili, sapagkat hindi ka nag-aayuno na pakitang tao lamang, kundi para sa iyong amang nakakakita sa lahat, at gagantimpalaan ka ng iyong amang nakakakita sa lahat ng lihim." Taon-taon, hudyat ng pagsisimula ng panahon ng Kwaresma ang Miyerkules ng Abo. Sunod ito sa 40 araw na ginugol ni Jesus sa ilang kung saan taimtim siyang nanalangin at nag-ayuno hanggang tuksoin siya ng Diablo ng 3 ulit. Sa Lumang Tipan, gumawa rin ang mga Hudyo ng dibdibang pag-aayuno at pananalangin sa Diyos sa harap ng kanilang pagiging makasalanan. Nang salakayin ng mga balang ang kanilang mga pananim at nang lumaganap ang tagtuyot hanggang mamatay pati mga alaga nilang mga hayop, hinikayat ni Propeta Joel ang mga Hudyo na magsisi sa kanilang mga kasalanan, magtiwala sa habag at awa ng Diyos at mag-ayuno at tumawag sa Panginoon. Ang pagtalikod nila sa kasamaan at mga kasalanan at ang pagsamo nila kay Yahweh, ang tanging paraang ibinigay ni Propeta Joel kung paano maibabalik ang pag-asa sa mga Hudyo. Sa panahon ni Propeta Joel, tinipon ng lahat para magdalamhati at manalangin. Matatanda at bata, pati mga sanggol at maging mga bagong kasal sa pangunguna na rin ng mga saserdote. Sa ating panahon, lahat din tayo inaanyayahan na pumasok sa panahon ng Kwaresma sa diwa ng pagsisisi sa ating mga kasalanan at mag-ukol ng taimtim na pananalangin at pag-aayuno. Iba man ang sakripisyong hinihingi sa bawat isa sa atin, tignan nawa natin ang panahong ito bilang pagtawid mula sa panahon ng tagtuyot patungo sa panahon ng tagsibol, mula sa kamatayan patungo sa bagong buhay na hangad ng Diyos para sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakaloob mo sa amin ng panibagong panahon ng Kwaresma. Ang abo sa aming noo ay pagpapaalala mo sa amin ng aming karupukan bilang iyong mga nilalang at ng iyong pagliligtas bilang aming Panginoon. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon,
Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa. Nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.